Ready na? Ready na kayo? Okay, so gagawin muna natin ng data entry yung ating grades.dbf. So, kung sisilipin natin yung structure ng grades.dbf, they use grades. And then, i-display natin yung structure. Meron siyang 7 field. From student number, year level, subject code, subject description, unit, final grade, at saka yung kung sino yung instructor. So, gagawa natin siya ng data entry. Okay? Okay. So, let's start the program. So, create ko ang Modicom. Sa paggawa ng bagong PRG, create o Modicom? Modicom. Si create is for database file. So, mag-Modicom tayo. Modify command plus yung file name. So, this time sabihin natin itong ngrds. So, parang new grades. Enter. So, ito yung edit screen ng ating ngrds. So, una, mag-define muna tayo ng window. Kung anong window kung ano yung size ng window na gagamitin natin para sa ngrds PRG. Pwede nating i-copy yung window definition doon sa ating mga previous program. Okay? So, gawin ko lang, mag-open ako ng PRG. So, PRG, where is that? Ayan. Let's say, open ko si EndPro. Ito, si EndPro, no? Ikakopy ko, o kaya i-open ko si file. Open ko sino ba? Si New Pro. Ayan, so, okay, so dito ako kopya ng definition ng window. Kokopyahin ko sa ngrds para hindi na tayo mag-type. So, kopyahin ko yung define window new. Control C, dalhin ko doon. Okay, so meron na akong isang window. Define window new. Papalitan ko na lang ng title yan. So, student. So, sabihin natin this is student scholastic record. Yan, student scholastic record data entry menu. Yan, okay. So, yun yung aking window nyo. Execute natin. So, before we execute, syempre, kailangan natin activate yung window. Activate plus yung pangalan ng window. Activate window new. Na? So, ito pa lang, pwede na natin i-execute to see kung ano yung itsura ng ating window new. So, run. Yes. Okay. So, ito yung ating window new. Student Scholastic Record yung title niya. So, ang next step is layout. Layout natin lahat ng field ng ating grades.dbf. So, natatandaan nyo? So, hindi nila matandaan, no? So, ang gagawin ko lang, use grades. And then, i-display ko yung field. So, paano? Display. O kaya, anong command? Para makita nyo yung field. Structure. Display structure, hindi load, no? Display structure. Ayan. Okay, so ito yung structure ko. So, meron akong student number, year level, subject code, description, unit, F grade, tsaka instructor.
So, ili-layout natin yung label ng bawat field. So let's say at 5.5, say what? A student number. Okay, close. So at ano? At let's say 7.5, say year level. Close. At 9.5, say bagong program to, data entry program ng grades. Subject code para sa S code. Take note sa layout, hindi kayo pwedeng mag-abbreviate, no? Kasi yun yung nakikita ng user. So at row 11, column 5, say subject description. Subject description. Description. At row 12, column 5 again, say units. At row 14, column 5, say final grade. Final grade. At row 16, column 5, say instructor. Okay, so yan lang ang in-include natin, no? Instructor. So, wrong spelling. Okay na. So, try nating i-run yung program. So, mag-i-implement muna ako rito ng clear para mawala yung background. And then, execute natin. Yes. Yun. So, ganun itsura niya. Okay? So, wala pang forma. Now, magkadikit yung units kasi 11 yung subject description, 12. So, this should be 13, 15, 17. Okay. So, yan. Naka-double space sila. Pwede nating baguhin yung font as well as yung size. Okay. So, paano yung command? Ano lang gagamitin natin? Gamitin natin tong ayun. From ating new pro, no? The same font. Okay. So, nilagyan ko siya ng font na Times New Roman 11 at color is 00121. So, pag in-execute natin, so, student number. Andon. Color blue yan. Okay? So, same true sa lahat ng layout. So, ang gawin ko lang, i-select ko to para uniform yung font. Kakopy ko, i-insert ko sa bawat line. Okay, so mabilis, di ba? So, okay na. Ayan na yung ating layout. Ayun. So, medyo gumanda na siya. So, next, sa tapat ng bawat layout ng label, dun tayo hihingi ng entry. Okay. So, meaning, kailangan nating mag-declare ng variable for each data entry or for each field. Again, display ko yung structure natin. So, i-declare tayo ng variable for each field. No? So, kagaya ng ginawa natin sa ating new profile, ganun din gagawin ko dito. Lalagyan ko lang ng V plus yung pangalan ng field. V is to, no? Equals. So, character siya. Ang width niya ay 15. So, character, ang declaration niya is space, parenthesis 15, close parenthesis. Followed by VY level. VY level is ano? Character 11. O di space 11.
VS Code. So, paano natin i-declare yung variable for S Code? Space 6. Okay? So, space 6. Variable for subject description will be character 40. Space 40. Variable for units will be, ano ang units? How do we declare? Numeric. So, ano siya? Equals ano? Equals 0, no? So, equals 0. So, declaring numeric variable, laging naka-equate siya sa 0. So, variable for final grade will be, final grade is numeric again, so 0. And then, variable for instructor, syempre, instructor is a character, kaya space, and then 20. Saan galing yung 20 again? Kasi yung instructor natin is a character type variable. Ang width na dineclare natin, 20. Kaya naglagay ako ron ng 20. 20 spaces. Okay? So, meron pa ba? Wala na. So, next part is, ano na? Data entry. No? So, lalagyan natin ng laman yung bawat variable. Okay? Lalagyan natin laman yung bawat variable. Na? So, paano yung data entry natin? Anong command? At row colon, instead of say, ano? Get. Dapat. For each declared variable. Okay. So, paano siya? Paano? So, paano siya? So, itatapat ko lang yun sa lugar. 5.5, 7.5, 9.5, 11.5. Tapos, 13.5, 15.5, at saka 17.5. Okay? So, ang gawin ko sa kanya para mabilis mag-type, copyahin ko kaya ito. Control C, lagay ko sa baba, Control V. And then, lahat ng say, balitan ko ng get. So, paano ko gagawin yan? So, ang technique dyan, daling ko yung cursor doon. Okay, tapos punta ako dito sa edit. Tapos, replace. Yung say, replace with get. Na? So, pag pinind next ko yan, ma-highlight yung say and then replace. Huwag nyo i-replace all kasi pati yung sa taas ma-replace. So, i-replace ko lang lahat ng say into get. Okay? Okay na. So, ito, papalitan ko ito. Ano ipapalit ko rito? Papalit ko dyan is yung variable. V studno. So, dito, sa year level, ang ipapalit ko dyan is yung variable VY level. And then sa subject,
Ang ipapalit ko dyan is, ano? Ah, VS Code. So, VS Code. So, take note, hindi kasali yung double quote ha. Baka pag ginaya nyo itong style na to, ito double quote nyo. No? Hindi sa dapat naka-enclose sa double quote. Okay? So, after ng S code is yung V, S, D, E, S, C. V description. No? Ay, wait, hindi yung nagkamali ako. Napalit lang yung Times New Roman. Ibalik ko sa, no? Times New Roman ang font ng VS Code. Okay. Ngayon, yung subject description, that should be VSDESC. Tapos, yung units is, ano, V units. Yung final grade is BF grade. BF grade. Instructor is VINS tractor. Okay na. And then, siyempre, get, read. Try natin. Yes. Ayun. Bakit? Pumatong. Kasi, hindi natin pinalitan yung, ano, yung colon. So, naka 5 pa rin siya. Oh. So, gawin natin 25. Or let's say 35. Let's make it 35. Ha? Yung bilang ng ano? 35. So, pag tin-35 ko siya, tignan natin kung gaano kalayo. Ayun. Bakit malaki? Kasi binago natin yung font. Tsaka yung size. Meaning, kumakain siya ng additional colon. So, tinamaan pa yung description. So, i-move natin, no? Dahil tinamaan yung description, instead of 35, ano sa palagay nyo? 45. So, gagawin ko lang, select ko tong 35, and then, punta ako sa edit, and then replace yung 35. Gagawin kong 45. Find next. Ayun. Replace. So, last yan, naging 45. Maliban sa taas. So, ayan. This should be 45. Okay? So, pinapakita ko sa inyo para mabilis mag-encode. And then, i-run ulit natin. Yes. Ayun na. So, dito na tayo maglalagay ng student number 1, 2, 3, 4, 5. Kaso nga lang, hindi natin pwedeng gawing ano, user entry yung ating student number. Kasi, may tendency na wala naman siya dun sa student profile, pero magkakaroon siya ng grade. So, paano yun? Dapat, ang kukunin lang natin yung nandoon sa student profile. Tama? Nagets nyo? So, meaning, ang pinakamagandang gawin dito sa student number entry, kikreate tayo rito ng selection na nakalist down lahat ng student number. Kung ano yung student number. Okay? So, paano natin gagawin yon? Meron ba tayong sample nun? May sample ba tayo nun? So, dito tayo. Ayan, no? So, babaguhin natin yung entry ng ating student number. Gagawin nating selection. So, balikan natin yung ating new pro. Nag-implement ba tayo rito? So, dito, nag-implement tayo ng eto. Ayan, sa course selection. So, yun, no? So, pwede kong kunin tong part na ito. So, kukunin ko siya. So, kinuha ko siya. In-insert ko rito. Dito. Bandang taas.
No? So, in-insert ko siya dyan. Okay. So, this time, course selection. So, sabihin natin tong lagyan ko ng ano, no? Student number selection. Student number selection. Uhugutin ko yung laman nung ano, nung student number saan? Doon sa profile DBF. Okay? Kaya pag ni-use ko yung profile, i-use ko yung profile at binrowse ko yan, eto, hugutin ko tong laman nito, yung studno ng profile DBF. Yan dapat ang mag-a-appear doon sa listings. Okay? So, paano natin ngayon gagawin yan? So, ito na yung format. Kung alam niyo kung paano nangyayari itong format na to, madali na para sa inyo. So, instead na kurso, anong database gagamitin ko? Profile. Tama, no? Use profile. Binobotan ko siya. Tapos, yung record number ng profile, dineclare ko as number of element ng array. So, declare. Yung declare is declaring array. Tama. So, nag-declare ako ng array. Let's say, pangalanan ko yung array ko na hindi S-course. Sabihin natin STN or student number. So, meron akong array ng pangalan STN. Ilang element? Depende sa dami ng profile. Bakit depende sa dami ng profile? Kasi nag-go-bottom ako. Then, yung record number, yun yung dami ng profile. Kaya kung 10 yung record natin doon sa ating profile DBF, etong line na to, meaning, nagdi-declare ako ng array ng pangalan ng STN with 10 element. Okay? And then, binalik ko yung pointer ko. Doon sa taas, go top, sa record number 1, ng anong particular DBF? Yung profile DBF. Sinort natin, no? Para magsunod-sunod yung number. So, saan ako magsusort? Hindi sa course. Saan? Student number mo, studno. Studno. Yung field, no? Nag-sort ako ng field. Studno to, yan. K na lang. Ano yung K? Index file yan, no? Pinangalan ko lang sa K, hindi ko na binago. So, etong part na to, ililipat ko yung laman ng student number doon sa aking element. Sa aking array. So, dapat to, this should be your array name. Anong array name natin? STN. Okay? Equals, dapat to yung field. Anong field natin? Studno. So, meaning, lahat ng laman ng studno, ilalagay ko sa loob ng ating array. No? One studno, one array. Element. Okay na. So, nalipat ko na yung laman. So, dito ako ngayon magdi-declare. Nag-declare ba ako ng variable ng studno? Ayun, vStudno. So, declare tayo. Kailangan ko pa ba to? Pwede nang hindi kasi naka-declare na sa taas. Ayun, no? Or, para hindi kayo malito, lilipat ko, ha? So, i-declare ko ulit dito. Ayan. So, magdi-declare ka ng student number space. And then, activate window choose. Do we have window choose? Wala, no? Wala tayong window choose. So, kailangan natin mag-define ng window choose. Kopyahin ko na lang yun nandoon sa sa ating new pro. Meron ditong window choose. Where is that? Ito, yung window choose. Kopyahin ko lang yung part na yan. Okay? Daling ko rito. Ayun. So, inactivate yung aking window choose. So, pagdating dito, activate window choose in window new. So, meron tayong window new. Inactivate natin inside window new yung window choose. Nasa center ng window new. Bakit nasa center? Kasi, yung ating window choose, minove natin into center. On whatever window mo siya i-call. So, dito, kinall ko siya sa window new. So, nasa center siya ng window new. So, activate window choose in window new. At 00, ano i-get ko? Hindi yung vCourse, no? Yung
stud, no? Control C, punta ako rito, Control V. From, saan? Anong array? scores ba? STN. So, from array, STN. So, copy yung STN. Yung scores dito, papalitan ko ng STN. The same format, no? And then, deactivate ko yung window. Choose. Isesay ko ngayon. So, anong isesay ko? Saan ko isesay? Dito, no? Eto, hindi ko na siya i-get. Isesay ko na siya. Doon ko siya ilalagay. Control V. At 545, instead of get, gagawin kong say. Okay? So, try natin. Kung gagana tong part na ito. So, pag ni-run, yes, okay lang dalawa. Pwede kong alisin yung nandun sa taas. Or pwede kong alisin yung nandun sa loob. Na? So, kung anong gusto mo, pwede. So, pag in-execute ko yan, ayun. So, already exists. Bakit nagtanong ng ganon? Kasi nag-create tayo ng index file, yung K, ino-overwrite niya yun eh. Kaya may tanong siya, no? So, pag nag-yes ako, tsaka pala mag-execute. So, eto na. No? Makikita nyo, yan yung mga existing student number. So, hindi na ako magta-type. Isa-select ko na lang. So, nandun na yung student number. Okay? So, para mawala yung question doon sa sa beginning, maglagay tayo rito ng, anong inilalagay? Anong nilalagay? Set safety off. Para hindi na siya magtatanong. Okay? So, set safety off. So, pag, again, i-run natin. Ayun. So, magsaselect ako ng student number ngayon dito. So, pag sinelect ko tong si ACT21 as a 2021.act-8, mag-a-appear siya doon. Okay? So, meaning, etong entry nito is para kay student number 2021-ACT-8. Okay. So, next, year level. So, yung year level, pwede rin nating i-modify ang kung paano mag-entry ng year level. Okay. So, ito, itong year level, no? Paano natin i-modify yan? Anong magandang gamitin dyan? Pwede natin gamitin yung, kung babalikan natin tong ating window, sa inyo student, pwede kong gamitin tong portion na ito. Ayan o. Okay? Kopyahin ko to and then pakita ko sa inyo kung kung paano gagamitin. So, kopyahin ko tong part na to. Control C. So, dito, sa year level, magdi-declare ako ng tawag dito, array, no? So, ang pangalan ng array ko, sabihin ko, ang pangalan ng array ko is levels, 2 element. So, yung levels array 1, ang laman niyan ay first year. At yung levels array 2, nagdi-declare ako ng array, no? Tsaka nilalagyan ko ng laman. Second year. Dalawa lang ba? 4. So, dapat ang aking level array has 4 element. Yung level 1 is first year. Level 2 is second year. Levels array 3 is third year. Okay? At yung levels, fourth element
Ang content niyan ay fourth year. Okay. So, ito, basic declaration ng array. Sinupply na natin yung laman. Ito naman is another declaration ng array, pero kumuha tayo ng content ng array sa specific database. Ito, hindi, no? Dineclare mo yung array, tapos nilagyan mo ng laman isa-isa. Okay? So, pwede ko nang kunin ngayon itong part na ito. Control C. So, dito ako, Control V. Magdi-declare ako ng anong variable supposed to be ito? VY level, yung nandoon sa taas. Ito, VY level, no? Kopyahin ko na lang to para hindi tayo marong spelling. So, dito ko dadaling yan. VY level, Control C. Dito ko siya dadalhin. VY level. Okay, space 11. So, activate window choose again in window new. So, choose na lang gamitin natin. No? At 00, i-get ko. Sino? Si VY level. Mag-get ako ng VY level from array levels. From array levels. Okay? And then, deactivate window choose. So, ito, instead na get, isi-say ko na lang siya. Okay na? So, ito na yung ano natin. Data entry ng year level. So, execute natin. Okay. So, hingi ako ng student number. Ayun. Hingi ako ng year level. Kunyari, third year. Yun. Okay na? Okay. Question. Bakit naka-indent yung 2021? Ayun, no? Kasi yung entry ng student number natin, merong space before. Kaya naka-indent siya. Tama. Tama, no? Kaya may indentation siya ron. Pero pwede nating alisin